na po agad natin mga kababayan, ito pong ating talakayan. Kung matatandaan nyo, di ba naglabas ito pong si E.S. Bersamin ng ano mga kababayan. Pero bago ang lahat ang tema nga pala natin ay ito, huwag linlangin ng bayan, congressman ang unang dapat maparusahan mga kababayan. Kasi nga naman sila naman talaga ang unang-una talaga sa mga insertion na ganyan at mga pagnanakaw ng pera ng mamamayang Pilipino. Ang gagaling nila magsalita pero sila naman dapat talaga ang iniimbestigahan. So ngayon mga kababayan, punta po tayo dito sa balita na nakita po natin na kung saan nagsalita po ito pong si E.S. Bersamin na iginiit mga kababayan na hindi dapat ibalik sa executive branch ang 2026 NEP at yung sise mga kababayan. Kung hindi, dapat linisin daw po ni House Speaker Martin Romualdez yung kanyang bakuran dahil alam naman po nating lahat na talawak po talaga dyan ang korupsyon. So ngayon, pakinggan muna natin ito pong balita na nakita po natin galing po sa UNTV News and Rescue. Ikinikredit po natin sa kanila yan. I-play na po natin. Nito lamang weekend, naglabas ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan pinuna ang ilang mambabata sa House of Representatives na tila sinisisi pa ang executive branch sa issue ng budget process sa gitna ng usapin sa flood control projects. Sa huling bahagi ng pahayag ni E.S. Bersamin, sinabi pa niya na clean your house first. Paglilinaw ng Executive Secretary, ang inilabas na pahayag ay mula sa binuong konsensus ng mga miyembro ng gabinete at walang layon na lumikha ng gulo. Those statements that were issued by that single member of the House does not, of course, we are not comfortable with it. Because Tsaka ito mga kababayan, take note ha, tandaan nyo, maliwanag ang mensahe ng presidente kahit noong mga nakaraang buwan pa. Sinabi ng presidente sa mga podcast niya, kung matatandaan nyo, kahit pa kaalyado ka, kahit pa malapit sa kanya, mas malapit pa rin sa kanya ang sambayan ng Pilipino. Ibig sabihin, mas pipiliin niya ang taong bayan kaysa sa mga kamag-anak niya, kaysa sa mga kaalyado niya, kaysa po sa mga kaibigan niya. Kapag ka ikaw ay sangkot sa korupsyon, kahit pa kaibigan ka ng presidente o kamag-anak ka ng presidente, dapat kang managot at dapat kang hatulan ng sambayan ng Pilipino. Ano po ngayon, hindi natin may iwasan na tatamaan po talaga dyan yung ibang mga kamag-anak ni PBBM or kaalyado or kaibigan na totoo naman talaga na di umano ay sangkot dito sa maanumalyang flood control. So ngayon kung titingnan nyo, tama naman yung sinasabi dito ng gabinete ni PBBM na dapat bago sana mambato ng putik itong mga taga-kamara, dapat linisin muna nila yung bakuran nila. Dapat linisin muna nila or linisin muna ni House Speaker Martin Romualdez yung bakuran po na nasasakupan niya. Ano po ngayon, ituloy pa natin. The executive is put in a bad light. So we had this consensus to come up with a unified statement. We did not provoke anybody. Giit ni E.S. Bersamin, hindi na dapat ibalik pa sa sangay ng ehekutibo ang 2026 National Expenditure Program. Taliwas anya sa pinapalutang na ideya ng ilang kongresista. And we just confronted that matter of a threat from one of the members of the House of Representatives to send back the NEP to the executive. Now, that has never happened because once we submitted the NEP, the executive has submitted the NEP, it's all now left to the... Wait lang, sabi dito, bakit walang senador na nabanggit? Selective ba? Hintay-hintay nyo lang. Yan naman utay-utay lang. Hindi naman isang biglaan ni mababanggit lahat. May mababanggit diyang senator. Lalo na mga kababayan pag pinag-usapan na yung pagka nagkaroon na ng hearing yung electoral reform na kung saan tatanungin yung mga kontratista, mga kababayan at mga senator na sangkot po sa mga anomalyang flood control at tumanggap ng donasyon mula po dun sa mga kontraktor. So ngayon, hintay-hintayin nyo lang. Huwag natin masyadong huwag natin masyadong ika nga mga kababayan, tawag dito, punahin. Kumbaga, ngayon, ang inilabas yung mga pangalan ng mga kongresista na talagang kumikbak, alam naman po talaga natin mga kababayan, kapag may mga ganyan na insertion, talagang hindi pwede na wala dyang kickback yung mga kongresista at saka yung mga senator. So ngayon, hintayin natin lalabas pa yan kasi nagsisimula pa naman yung investigasyon. Kasi nga naman pag wala lumabas dyan ng mga pangalan ng senator, ibig sabihin,
bias yung ginagawang investigasyon ng Senado. Kaya hintay-hintayin lang natin kasi pang ilang hearing pa lang naman ata yan ng Senate Blue Ribbon Committee. Anyway, ituloy pa natin. Processing by the House of Representatives. Ayon kay E.S. Bersamin, kung may nakita mang questionable sa mga ipinapanukalang budget ng ilang ahensya, dapat na lamang itong pagpaliwanagin sa budget deliberations. If you say merely red flags, it's okay because all you need to do, the Congress, is to call the relevant department in the executive branch and have them explain these discrepancies or these weaknesses. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Diba maliwanag yung sinabi ng gabinete ni PBBM. Nalinisin muna yung bakura ni House Speaker Martin Romualdez, yung House of Representatives, bago daw po pumunta sa iba. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, bakit nga ba natin sinasabi yan? Kasi kanina, dito po sa habang nagpapatuloy itong Senate Blue Ribbon Committee hearing, meron pong siguro hindi na nakatiis itong mga diskaya, ikinanta na yung mga kongresista at mga taga DPWH na sangkot po dito sa maanumalyang flood control. Kasi alam naman po natin kung tutuusin talaga mga kababayan, meron po talaga't merong mababanggit na mga pangalan ng kongresista, lalo na at mapapansin nyo biglaan yung pagyaman ng isang kongresista. Pumasok sa politika, walang-wala, paglabas, may mga luxury cars, may mga mararangyang buhay, may magagandang bahay, at napakarami ng pera, at todo-todo mag-flex yung kanilang mga anak ng kanilang yaman. At kung gumastos ng pera ay parang wala ng bukas. So ngayon, kung iisipin nyo pong mabuti, dito pa lang, maliwanag na kung ano nga ba ang nangyari sa mga proyekto ng mga diskaya. Ito po yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraang araw pa lang, na kung saan kung may isang tulay nga na may budget ng 100 million pesos, talagang pagdating sa contractor, wala na yung 100 million pesos na yon. Kasi nga natcha-chop-chop. Biruin nyo kung gaano kalalaki yung hinihingi mga kababayan na persyento ng mga kongresista. Umaabot ng 30%, 25%, 10% mga kababayan, napakalaking pong cut yan sa pondo ng isang proyekto. At kung ganyan karami yung humihingi, dumadaan pa sa kongresista, opisyal ng DPWH, talagang wala na po matitira sa isang proyekto. Malulugi talaga yung contractor ng isang proyekto mga kababayan. In the same time, nga naman para hindi malugi yung proyekto ng isang contractor, titipirin. Kaya magiging substandard yung gawa. Ano po, so ngayon mga kababayan na ito, pakinggan po natin itong ginawang pagsisiwalat ng mga diskaya patungkol po sa mga kumikickback sa kanila or humihingi ng porsyento na mga miyembro ng Kamara de Representantes at taga DPWH. Ano po, so ito, i-play po natin. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWH ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila... siguro naman, hindi ito sasabihin ng mga diskaya kung wala silang patunay o ebidensya o resibo na pinanghahawakan patungkol po dun sa pagtanggap ng mga kongresista ng pera galing po sa kanila. Galing naman doon sa proyekto na nakuha po nila sa gobyerno. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City. Kita nyo? Diba? Alam niyo kung totoo ang sinasabi nitong mag-asawang diskaya na sangkot dito, itong si Congressman Roman Romulo, putik napakakapal po ng mukha nyo, Congressman. Diba? Hindi na po kayo nahiya kay Mayor Vico Soto. Kasi biruin nyo mga kababayan ang pinaglalaban ni Mayor Vico Soto dito ay yung transparency. Ang pinaglalaban ni Mayor Vico Soto sa lungsod ng Pasig, mawala yung corruption mga kababayan. Ngayon, kung kasangkot po talaga dito, etong si Congressman Romulo ng Pasig mga kababayan, ang kapal po ng mukha ninyo, Congressman. Kung totoo po itong sinasabi ni
ng mag-asawang Diskaya na kayo po ay kumikikbak. Pero inyo mga kababayan, may masasabi pa dito about po kay Romulo. Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aytaide of Quezon City. Kasama din si Congressman Atayde, mga kababayan, asawa po ni Maine Mendoza. Diba? Alam naman po natin na congressman din po yan. Ngayon, kung ito po ay walang katotohanan, maglabas ng statement yung mga napangalanan po dito. Pero gaya nga ng sabi ko, hindi magsasalita itong mag-asawang Diskaya kung hindi po ito talaga, mga kababayan, kung wala po itong pinanghahawakan na resibo. Ngayon, since nagsalita na sila dyan, siguro may kalakip naman yan na ebidensya. Ang problema nga ngayon, syempre hindi na nakatiis yung mag-asawang Diskaya o di laglaga na. Ang masakit nga lang dito, taong bahay nyo nagdudusa sa ginagawa nyong pagnanakaw. Diba? Kakapal na mukha nyo. Yung mga congressman na nabanggit na yan. Ang kakapal po ng mukha ng mga yan. Anyway, tuloy pa natin. Nicanor Nicky Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose. Pati si Teodoro. Nang Marikina, mga kababayan, kasangkot din po. Jose Del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO. Ito mga nabanggit na ito na taga DPWH, dapat po maimbestigahan ito, Secretary Vince Dizon, kung ito po ay nasa DPWH pa rin. At after po mapatunayan, kung sakaling mapatunayan sa investigasyon yan, na talagang ganyan po ang trabaho at ginagawa ng mga yan, ano po ang dapat nating gawin? Dapat pong sibakin yung mga yan at dapat kasuhan at papanagutin. Kasi ang pinag-uusapan po dito, pera na pinaghirapan ng sambayan ng Pilipino, dugo at pawis ng mamamayang Pilipino, yung pinanggalingan yan. Yung perang ibinubulsa na yan. So ngayon, siguro naman, karapatan din ng taong bayan na matamasa yung maayos at pulidong flood control. Hindi po yung tinipid na flood control dahil sa mga kickback ng mga mapang-abusong kongresista. At mga sangay or mga tauhan ng DPWH. So ngayon, ituloy pa natin. District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First. Undersecretary Robert Bernardo. District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City. Sabi ni Ma'am Ninitas, walang resibo ang mga Diskaya. Like I said, yan po ay hindi magsasalita nang wala silang kalakip na resibo. So ang sunod diyang ipapakita siguro, mga kababayan, sa mga susunod na hearing ay yung ebidensya na, yung resibo na sinasabi nila dito. Kasi unang-una, hindi naman po yan, mga kababayan, basta-basta na pipwede na mag-akusa ng tao. Pipwede pong makasuhan at mabalikan ng mga kongresista ito po mag-asawang Diskaya. So ngayon, dapat nakahanda sila at may resibo sila base po sa kanilang mga sinasabi dito. Kasi kung wala silang resibo, yung mga sinasabi nilang yan, mauuwi lang yan sa wala. So sana ito tandaan nyo, hindi porket, mga kababayan, ito tandaan nyo, hindi porket kaalyado ni PBBM, kahit mali na ipagtatanggol natin. Hindi porket, mga kababayan, malapit po kay Presidente o kamag-anak ni Presidente, basta kahit na mali, ipagtatanggol natin. Hindi naman po pwedeng ganon. Hindi po tayo katulad
ng mga DD shit mga kababayan na kahit si Kibuloy ay ipinagtatanggol porkit kaalyado ni Digong. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, maliwanag naman na sinasabi po dito na cash daw nila ibinibigay. So ngayon, ituloy pa natin. District Engineer Manny Bulusan of DPW's North Manila, Deo. District Engineer Edgardo C. Pingol of DPW's Bulacan, Sabdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPW's Quezon 2nd, Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWs na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project. Yes, tama ito sinasabi ni Ma'am Rosa Dominguez. Ito, lawakan lang natin yung pangunawa natin mga kababayan. Sabi dito, di malakas ang loob na ilabas sa mga pangalan, may resibo sila. Alam nila ang consequence kapag ka nagsinungaling yung mag-asawa. Tama po. Kasi biruin nyo mga kababayan tama nga naman yung sinasabi dito ng mga diskaya. Na eto, nakasalansan yung mga pangalan. Ngayon, kung walang senator mga kababayan, abang-abangan nyo lang. May mga lalabas dyan ng pangalan ng mga senator na sangkot po mga kababayan dyan sa mga anomalyang flood control na yan. Diba kung ngayon, kongresista ay lumalabas, o di hintayin natin na lumabas yung mga pangalan ng mga senator. Kasi biruin nyo biruin nyo mga kababayan, may lalabas dyan ng pangalan ng mga senator. Gaya nga ng sabi ko kanina kapag ka nagsimula na yung komite ng electoral reform, talagang ang pag-uusapan doon unang-una kapag ka pinag-usapan yung budget ng COMELEC, yung mga pangalan ng senator na tumanggap ng donasyon galing po doon sa mga kontraktor. At possible na lumabas din doon yung mga pangalan ng senator na talagang may ugnayan doon sa mga kontraktor mga kababayan. Ngayon, kung titingnan nyo, speaking of senator naman, dapat ang dinidikdik dyan si Alcantara. Ano po si Alcantara at yung iba pa na may ugnayan dun sa mga senator na mga district engineer at mga kontraktor mga kababayan. Ngayon, siguro, kaya ang nabanggit dito ng mga diskaya, mga pangalan ng kongresista, kasi yan po yung mga nakatransaksyon nila. Yan siguro mga kababayan, yung mga nakatransaksyon po nila na mga kongresista at mga tauhan ng DPWH. So ngayon, hindi naman siguro nila sasabihin yan kung wala silang ebidensya dyan kasi alam nila yung kahihinatnan kapag ka nagsinungaling sila dito lalo na at itong binabanggit nila na salita ay sinumpaang salaysay po nila yan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng alam niyo, sa totoo lang, dapat sumagot din dito si House Speaker Martin Romualdez kasi buhat po nung umingay yung issue po ng flood control, tahimik po. Etong si House Speaker at etong si Congressman Saldico. Dapat kung mga wala po kayong kasalanan, dapat kayo po ay sumagot dito. Hindi naman porket pinsan po kayo ni PBBM ng presidente natin hindi nyo na po ito papansinin. Dahil unang-una, pangalan nyo po yung nani-name drop dito at binabanggit dito na talagang kumikbak at nakinabang sa mga for the boys, ika nga, mga kickback na galing sa proyekto ng gobyerno. Sa madalit salita, nangikil pa kayo dito sa mga kontraktor kaya pala hindi maayos yung mga ginagawa nila na proyekto kasi nga kinikikilan nyo. Diba, biruin nyo, hindi pa nakontento sa 10%, hindi pa nakontento sa 20%, gusto pang humirit ng 25%. Gaano kayo kasakim sa pera? Diba? Anyway, tuloy pa natin. 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na Wait lang tingnan nyo yung pagkakasabi dito. May binanggit dito Yan Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story.
Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Ayan. Diba? Alam niyo mga kababayan kung bakit ako naiinis sa part na ito? Kasi kung titingnan niyo po mga kababayan, noong mga panahon na kalaban ni Mayor Vico Sotto, ito pong mga diskaya. Diba? Noong mga panahon na kalaban ni Mayor Vico Sotto, ito pong mga diskaya noong panahon ng eleksyon. 2025 midterm election. Diba binabanatan itong si Mayor Vico Sotto at sakto naman na nagsisiwalat din, ito pong si Mayor Vico Sotto. So ang tanong dito, paano niya na-attempt na binabanatan na itong si Mayor Vico Sotto habang kumikickback pala siya dun sa mga diskaya? At paano po niya na-attempt na nagsisiwalat si Mayor Vico Sotto ng mga baho ng mga diskaya habang kasosyo niya pala? Actually, hindi kasosyo, habang kumikickback pala siya at nagpapakasasa siya mga kababayan dun sa 30% na nakukuha niyang parte galing po sa insertion. Diba, na mga unprogram na mga proyekto ng gobyerno. Ibig sabihin, nagpapakasasa sa pera ng mamamayang Pilipino. Diba? Gaano kasakit yan mga kababayan? Isipin nyo kung totoo, etong sinasabi ng mga diskaya, kung totoo ang sinasabi nila, kaya bigyan natin ng benefit of the doubt, gaano kasakit yan kay Mayor Vico Sotto na malalaman niya na eto palang si Congressman Romulo, sangkot pala dito at kumikickback din sa mga diskaya, sa mga proyekto na nakuha nila sa gobyerno. Anyway, tuloy pa natin. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroña of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan... ang problema, dito lang magkakatalo. Kung nagawa ninyo ng maayos yung mga proyekto na na-award sa inyo, bakit may substandard kayo? Bakit palpak yung mga proyekto ninyo? Bakit binabaha pa rin yung mga lugar na pinagawa ninyo, ng mga proyekto ninyo? Bakit may mga nai-issue sa inyo ng mga ghost project, na mga flood control? Diba? Alam nyo, eto na nga lang dapat ang sinasabi dito ng mga diskaya, masyado silang kinikbakan. Kaya hindi nila magagawa yung ibang mga proyekto at ang kinalabasan, substandard yung iba. Hindi yung ipipilit pa nila na naging maayos yung mga proyekto nila. Kung maayos yun, di sana wala nang binabaha na mga lugar na pinaggawaan ninyo. Di sana kahit si First Lady hindi ninyo nabiktima. Diba? So ngayon ituloy pa natin. Hindi kami mababayaran ng DPWS kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi,
dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan. Ito siguro yung tinutukoy mga kababayan, di ba? Sino yung mga nanood dito ng The Big B? Sino yung mga nanood dito sa mga nagdaang live natin? Na kung saan may isang kontraktor mga kababayan ang handang maging whistleblower, ang handang tumistigo, laban po doon sa mga kasabwat nila sa maanumalyang flood control. Ito yan mga kababayan, baka nakakalimutan nyo, wait lang. Ito na. Yan. Mismong kontraktor. Ito mga kababayan, siguro sila yung tinutukoy dito. Na kung saan ay isang kontraktor mga kababayan na willing po maging star witness at maging whistleblower para po ituro yung mga kasabwat, yung mga kumikbak ika nga sa mga flood control. Ito, i-play natin. Mismong kontraktor ng Ghost Projects ang handa raw tumistigo kaugnay sa mga anomalya. Ang Justice Department handa rin siyang isailalim sa isang witness protection program. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. Potential witness ngayon ng isang contractor na may ghost projects. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Well, yung sabi nga ng lawyer, ang nakuha niya 20 to 40%. The rest, wala na. Pagdating ng pera. So, ghost yun. So, hatian lang ng pera yan. Hatian lang ng spoils of the larceny. Di ba? Larceny yan. Hindi pa masabi ni Remulla kung kasama ang contractor sa immigration watch list. Pero kung magiging whistleblower, posible raw itong isailalim sa witness protection program. Ito siguro yung tinutukoy. Ang tinutukoy siguro dyan yung mag-asawang Diskaya na nagsiwalat mga kababayan ng mga kongresista na sangkot sa maanumalyang flood control. So ngayon, ito yung tinitingnan ko dyan Ito yung sinasabi ko doon sa The Big B na nung live natin nung Sabado mga kababayan sa Radyo Pilipinas na mayroong isang kontraktor na willing mag-testify, willing maging whistleblower para lang ituro yung mga kasangkot. So siguro yan yung mag-asawang Diskaya. At ngayon, since kung siguro sila yung tinutukoy dyan, siguro naman hindi sila magsasalita ng kung ano-ano mga kababayan dito nang wala silang pinangahawakan na sapat na ebidensya. Kasi biruin nyo kung wala silang resibo dito bago sila yung magiging whistleblower, halimbawa, saan pupunta yung kaso niyan? Baka mabaligtad lang sila dyan. Kaya siguro bago naman sila magsalita dito, pinaghandaan na po nila yan ng maraming beses. Ngayon ituloy pa natin. There has to be restitution para mag-qualify ka sa ganyang klaseng affair. Dapat may restitution. Walang unjust enrichment dito. Kung gusto mong malinis ka, you act cleanly. Dapat you act cleanly. Isoli mo. Bago ka magsalita. Isoli mo muna. Kaya pag magsasalita ka, kasama sa pangako mo naman, isasauli mo yung mga nakamal mong yaman na bawal kunin. Sa mga nasa immigration watch list, sinabi ni Remulla na may isang congressman daw ang nagrereklamo kung bakit siya kasama sa listahan. Wala na yan. So ang gusto lang natin malaman dito, yung contractor na willing maging whistleblower at willing mag-testify laban doon sa mga kasabwat niya sa maanumalyang flood control. So ngayon ituloy pa natin ito. Ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Matapos naming manalo. Ngayon at least narinig nyo na mga kababayan yung mga pangalan na di umano mga kongresista na sangkot at mga tao ng DPWH na sangkot at kumikbak daw po sa kanila. So maliwanag kung iisipin nyo pong mabuti mga kababayan, hindi naman magsasalita itong mga ito kung wala po talaga silang pinangahawakan na resibo. Kasi alam po nila yung pwedeng mangyari sa kanila. Anyway, sabi ni Ma'am Mary Ann Panaranda,
dami mong intro. Nakakawala ng ganay. Kaya nga po reaction video eh. Kung gusto nyo po ng direct, maghanap po kayo ng balita dyan. Wala pong problema. Pasensya na po kasi gaya nga po ng sabi ko, reaction video po, itong ginagawa po natin. So ngayon, balik po tayo sa topic. Maliwanag mga kababayan na may mga pangalang isiniwalat dito. So ano ang dapat gawin ni House Speaker Martin Romualdez? Ano ang dapat gawin ng mga kongresista na nabanggit? Ano po ang dapat gawin ni Congressman Saldico? Dapat po silang magsalita hingil po sa isyong ito. Hindi pwede na mananahimik ka, House Speaker. Kasi unang-una, pangalan nyo po yung nababanggit dito. Nakakahiya lang isipin na kayo po ay pinsan ni PBBM ng presidente. Nakita nyo naman po yung ginagawang trabaho ng presidente na isinisiwalat lahat ng katiwalian dito po sa ating gobyerno. So ngayon, kung iisipin nyo po, kayo nababanggit yung pangalan ninyo, ano po dapat ninyong gawin? Dapat po maglabas kayo ng statement dito kung gaano po kayo kaingay noong mga panahon na pinag-uusapan yung impeachment ni Sara Duterte, dapat ganun din po kayo kaingay dito ngayon na idepensa at ipagtanggol yung sarili po ninyo. Diba napakaliwanag naman mga kababayan na wala talagang sasantuhin dito ang gobyerno ni PBBM. Talagang lahat pwedeng tamaan dito. Talagang lahat pwedeng mapapanagot po dito. Lalo na kahit pa kamag-anak ka o kaibigan ka, pag sangkot ka, edi kailangan mo managot. So ngayon, payo lang natin bilang isang vlogger mga kababayan kay House Speaker Martin Romualdez, dapat sagutin niya po ito at dapat kung meron siyang resibo na magpapatunay na hindi naman talaga siya sangkot dito, edi dapat ilabas niya din.